Good day guys! Nadayo naman tayo dito sa Bristol, Caloocan. Dahil nga meron na naman silang bagong release na scooter na hindi pwedeng isali sa listahan ng mga magagandang maxi scooter kung balak mong bumili. Bakit nga naman hindi? Kasi nga naman ito ay nakikipagsabayan na sa quality, features, sa looks, pero hindi sa price dahil mas mura to sa mga leading maxi scooters. If you are interested, stay tuned dahil aalamin na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Umpisahan natin sa kanyang mga kulay. May tatlong available colors para sa motor na ito. Una po itong vlog natin na glossy black. Nandyan din itong ating glossy gray. Lastly, nandito po yung ating glossy white. Puntahan na nga natin itong kanyang tindigan. Yes po, kamukhang-kamukha ito ni X-Max yung latest version. Pero po dun sa kanyang overall dimension ay mas maliit nga lang po talaga itong si Maxi 160. Meron tong overall dimension of 1980mm by 762mm by 1335mm compared to X-Max. Pero kung ang comparison ay dun sa mga leading maxi scooters, ito po ay mas matangkad at mas mahaba sa tatlong leading maxi scooters dito sa Pilipinas na sina NMAX, ADV, at PCX. All throughout sa ating video ay susubukan natin ikumpara yung tatlo dito kay Maxi 160 para magkaroon tayo ng idea kung magandang bilhin si Maxi 160. Umpisahan natin dito sa kanilang front tire. Si Maxi 160 ay may size na 110/70 by 13. Same sila ni NMAX. Ang pinakamataba naman ay si ADV. Sumunod naman sa kanya ay si PCX. At lahat naman sila ay tubeless. Ang brand naman na ginamit sa kanyang goma ay CST. Kung papansinin nga rin natin yung kanyang design sa kanyang mags ay same with NMAX. Kung pupuntahan naman natin itong kanyang front fender ay maganda rin yung design niya. Two-tone pala ito at yung quality niya ay very good din. Gusto ko nga yung bandang gitnang parte nung kanyang fender. Hindi siya madaling magasgas dahil rough ang kanyang finish. Doon naman sa counterpart nung kanyang fender, meron diyang plastic. May honeycomb design na rin at hindi siya fully open, enough lang para magkaroon ng airflow. Babanggit ko nga rin na medyo mahaba na rin yung extension ng kanyang fender. Option mo na lang kung maglalagay ka ng mudguard. Dito na tayo guys sa kanyang braking system. Alam nyo ba na napakasulit na ng motor na to? Dahil ito ay naka-dual channel ABS lang naman. Sa mga bago po sa pagmumotor, ang ABS po ay stands for Anti-Lock Braking System. Unang nagamit ito sa mga aircraft na nailagay sa kotse at kalaunan ay sa mga big bikes at ngayon nga ay nandito na sa ating mga maxi scooters. Isa itong safety feature na sobrang laking tulong lalo na sa mga sudden brakes. From the word itself, anti-lock, pinipigilan nito ang pag-lock ng gulong. Kung sobra mong napiga ang preno, para magkaroon pa rin ng motion ang iyong gulong na ang resulta ay meron ka pa rin control sa manibela. Etong ang motor na to ay naka-single pot caliper hydraulic disc brake. Sa design naman ay same na same sa NMAX V1. At sa thickness ng kanyang disc ay 3mm. What's good about may mga kamukhang piyasa ay hindi nasasakit ang ulo mo kung kailangan mo nang magpalit. Saka kung gusto mong papormahin ay marami ng fit na aftermarket. Sa features, idagdag pa natin itong TCS Traction Control System. Akyat na tayo dito sa kanyang headlight. Lahat po ng kanyang ilaw ay LED. Glossy nga itong motor na to pero dito sa kanyang ibabaw ay matte. Parang ang ka-texture niya yung maskara ni Batman. Dito naman sa kanyang kalagitnaan mapapansin nyo na may butas. Abang yan para sa dashcam if you want to upgrade or baka naman sa kanyang next version ay meron na siyang built-in. Para naman masulit ang inyong panonood ay i-check na nga natin yung kanyang mga ilaw. Sa parteng to ay X-Max style na rin yung placing ng kanyang mga ilaw gaya nito ang kanyang turning lights na kasama dun sa kanyang wind visor. Non-adjustable po pala yung kanyang windscreen. Ito naman yung kanyang passing light. In actual guys, sobrang lakas ng kanyang ilaw, solid din ang buga. Ito palang motor na ito ay hindi pa automatic headlight on. May option ka pa rin kung gusto mong naka-off or on yung DRL or headlight.
Check naman natin guys itong kanyang side view. Ayan po yung kanyang itsura. Kuhang-kuha rin kung saan nilagay ni X-Max yung kanyang emblem. Diyan naman nilagay ni Bristol yung kanya. Ang ganda rin ng pagkakayari ng kanyang emblem parang sa mga classic na motor. Let's take a closer look dun sa kanyang mga fairings. Napakaganda lang nung kanyang quality. Dito sa kanyang headlight, ayan naman yung kanyang turning lights. Dito naman sa kanyang left side. Kung tatayo ka naman sa kanyang harapan, ayan po yung kanyang itsura. Let's go sa kanyang handlebar naman. On the left side, ayan po yung mga buttons na ating makikita. Ito yung kanyang passing light at mabanggit ko na rin na adjustable na rin yung kanyang mga levers. Nandito rin yung buttons niya para manavigate natin yung kanyang meter panel. And of course, yung kanyang high and low beam button, turning lights button at yung kanyang busina. Sa kanya namang right side, ito po yung ating makikita. Nandito po yung buttons for the headlight switch, yung kanyang push start button at yung kanyang on and off for the idling stop system. 3 to 4 seconds na hindi mo nire-rev ang motor mo ay mamamatay. Laking tulong yan lalo na kung nasa traffic or stoplight. Tipid sa gas. Nasabi ko nga kanina na meron itong traction control system. Pinagsasabay nito yung ikot ng dalawang gulong para mas may grip at iwas skid. Ito pa ang maganda, pwede mo na ring i-on or i-off yung kanyang TCS. Sulit din kasi mukha na siyang aftermarket, may mga light strips na dun sa kanyang mga buttons. Dito naman tayo sa kanyang meter panel. X-Max setup din yung kanyang itsura. Sa itaas makikita natin yung kanyang speedometer, fuel level indicator at yung kanyang odometer. Sa ibaba naman, ito naman ang makikita natin. RPM, yung kanyang clock at ating mga light indicators like kung naka-on yung kanyang traction control system, ABS, daytime running light, high beam indicator, signal lights at yung hindi mo gustong naka-on yung kanyang check engine. Masingit ko rin na itong kanyang bar end ay bakal. Dito naman tayo sa kanyang ignition. Maganda yung design kasi umiilaw na siya. Centralized na rin dahil dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan at yung kanyang fuel cap. Keyless na ang motor na to pero meron pa rin siyang mechanical key. Kung nakasakay ka ay yan naman ang itsura ng kanyang cockpit. Mapapansin ninyo na magkabilaan ay meron po siyang front compartment. Sa left side po ay nandito yung kanyang charging port. Ito na po ay pwedeng i-lock. Sa right side naman ay malalim din. The same na spacious. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank capacity. Same sila ng X-Max. 13 liters. To open ay itutok mo lang yung kanyang knob dun sa kanyang seat. Then press. Sa kanya namang fuel consumption, 45 kilometers per liter. Sa kanya namang footrest ay meron po tayong dalawang pagpipilian. Nandyan po yung cruising type at yung standard position. Ang kanya namang upuan ay maluwang at two-tone yung kanyang seat cover at elevated na yung upuan ng ating pilyon. At dito naman sa ilalim ng kanyang foam ay meron na siyang tool organizer and paper organizer. Meron na rin siyang stopper sa kanyang upuan. Maporma rin naman ang kanyang grab bar. Dito rin naman sa kanyang underseat compartment ay maluwang pero hindi kasya ang isang full face. Nasa 25 to 30 liters ang kanyang underseat compartment. Kung tatayo ka naman sa may bandang likod, dito sa may bandang right side, ayan po yung kanyang itsura. Kung pagmamasdan mo siya ng mabuti, ay meron siyang air exhaust. Malinis nga itong motor na to at meron lang siyang emblem na Maxi 160 dun sa kanyang side fairings. Sa may taillight part na tayo, Maxi Scoot talaga yung kanyang itsura. Super taba na nito. Bataba lang ng 1mm CADV. Meron tong overall dimension of 1980mm by 762mm by 1335mm. Kapag nailaw naman itong kanyang taillight, ayan po yung kanyang itsura. One of the exciting parts sa motor na to ay revealing ng kanyang maximum horsepower and maximum torque dahil identical lang naman to kay ADV and PCX. Ito ay merong maximum horsepower of 11.8 kW at 8,500 RPM. Sa torque naman ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ito na rin ay 4-valve fuel injected. Si Maxi na rin po ay liquid cooled. Dito naman sa kanyang suspension ay mala ADV na rin. Dual shock na may basong gold. Down to our last part guys, ito yung ating look test or ating comfort test. I-check naman natin yung kapugian nitong si Maxi 160. Sa kapugian guys, wala na akong masasabi sa kanya kundi poging-pogi talaga siya. Ito na yung pinaka gusto kong scooter sa lahat ng na-review ko. Promise, 160cc, ito na yung pinaka gusto ko. Ang ganda-ganda niya. And for 138,000 pesos at saka 5,000 yung magiging monthly mo. Ay, nasabi ko naman yung SRP kasi sobrang excited ako. Sobrang ganda niya guys kung makikita mo siya in actual. Poging-pogi.
may maxi scooter na may X-Max look ka na for only 138,000 pesos. Kasi si X-Max is 299, no? Yan yung kanyang presyo, X-Max 300. Hindi pa yan expressway legal, no? Tapos, kamukha niya, napakaganda nung kanyang upuan. Very comfortable, may standard, and cruising type position siya. Ayan, so relax na relax ka din. At kung malaki kang tao, kung napakalaki mong tao, mas malaki ka pa sa akin, 5'6" kasi ang height ko, hindi magiging maliit yung motor mo dito. Kasi napakalaki niya, super bulky. Ano pa bang hahanapin mo? Meron siyang traction control na pwedeng i-on, i-off. Meron din siyang idling stop system, naka-dual channel ABS, disc brake. Meron din siyang napakagandang fully digital meter panel. Colored po siya, LED na lahat ng kanyang ilaw. At mukhang aftermarket itong kanyang windshield, no? Nandito na rin sa taas yung kanyang turning lights. Para naman sa inyo guys, kumusta naman sa inyo si Maxi 160? Yung price po ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Suspension check naman tayo, napakaganda ng kanyang suspension, napakalambot. Kahit nung kanyang likod. Okay na okay rin yung upuan ng ating pillion seat. Magkaiba po yung texture niya, no? Itong sa atin, sa driver seat ay naka-anti-slip na rin po siya. Pero hindi siya yung magaspang na to the point na mapupudpud yung pantalon mo kakasakay. Hindi po. Maganda siya. At kung nag-enjoy po kayo sa ating video, do not forget to like, share, and subscribe sa atin pong YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok na yung link po ay ilalagay ko dyan sa description sa baba. Sa mga napadaan po, sana po makapag-subscribe kayo. At hanggang dito na lang, thank you for watching. Ride safe!